Kaugnay naman sa charter change at iba pang issue mga kapanayam natin si Executive Secretary Salvador Medialdea. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Sir. Yes, sir. Sir, pagdating dito sa charter change, ano po yung inyong tungkulin? Are you coordinating some preparation for this, sir? Yes, an executive order was issued last December 7, creating a consultative committee to study various provisions and make consultations on what particular provisions of the Constitution should be amended po. Ito po bahid sa structure of government, local governance po, at sa ekonomiya po. So, Pag-aaralan po. So kayong mamumuno dito sa mga, mga consultations? Hindi po. Magkikreate ng 25-man committee to be headed by a chairman who will be voted among the members. Ayun ho ang mga members. Wala akong papel ng ang office of the executive secretary except to be an observer po. Okay, itong 25-man, these can be any experts or kailangan nasa gobyerno na sila? Meron qualification yung na nakasaad doon sa executive order na ito ay men of property, expert in their fields, no? And must be Filipino citizen and 25 years of, at least 25 years of age po. At ano na po yung status ng paghahanap ng mga magiging miyembro nitong committee nito? O meron na kayong listahan? Wala pa hindi pa nag-umpisa ang proseso pagpili ng 25, but rest assured na ito ay gagawin sa madaling panahon po. Yung madaling panahon, are you talking weeks or months? Hopefully, in a few days or in a few weeks. Mabuo na ito kasi ang ho naman, magbubuo ng listahan, titignan ng mga qualification, ano ang field of expertise. Yun ho ang gagawin within the next few days. Okay. Mag-gaan muna ng mga pangalan. Yes, sir. So, kung days po, bago kayo makapagpili ng mga tao, ibig sabihin nito, nasa kasagsagan na kayo ng pagsisearch nito, no? Ngayon pa lang, pangalan are getting in, mga names are typing to get in. Ganun po, naghintay na lang tayo ang mapunuan. And then syempre, kung kulang sa mga field nito, maghahanap po tayo. Di ba? Okay, sir, kasi may mga narinig tayo, mga iba't ibang proposals na for federal system. Yung iba galing pa sa Senado, may mga experts dyan na si dating Senador Aquilino Pimentel, meron din siyang proposal. Ibig sabihin, yung itong ginagawa nyo ay parang magiging proposal po ng executive branch o Malacanang? Hindi, kasama ho yun sa pag-aaralan ng 25-man committee po. Ang pag-aaralan nila, anong structure of government ang i-recommend na nila, ano ang magiging changes sa mga local governments code, local government code, and some changes in the economic policies of the Constitution, provisions of the Constitution. But yung basic outlines po ng isang federal system ay malinaw na po. Yung ibig sabihin, magkakaroon po ng mga federal states ito na bawat estado ay magkakaroon ng regional assembly? Ganon ang struktura sa proposal ni Senator Pimentel. Pero pakinggan muna natin yung mga iba. Huwag natin sila pangunahan because yun nga ang purpose ng committee niya, pag-aralan po. Isang anggulo yun kay Senate President Pimentel. Well, okay. Nasurin na rin po namin yung proposal ni Senate President Pimentel. Napansin po namin doon na mawawala po yung position ng Vice Presidency at mapapalitan po ng isang Prime Minister na siyang magsasaksi doon sa Pangulo kung sakaling may mangyari nga po sa Pangulo. Sir, ito ba'y... I would suggest that let us not go to the details of the proposal. It is a position paper of Senate President Pimentel na ipapasok doon sa committee na pag-aaralan po yan. Kung ano ang nasa saad sa atin, ano ang nakakabuti sa atin.
Yun po. Okay, of course yung isang concern na siguro pag-aaralan din itong mga miyembro ng komite. Hindi naman sila ang isasubmit pa naman nila po ito sa Kongreso para ang Kongreso magdidebate kung ano ang mabuti para sa atin. Kung ano man yun, yung Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Isa pa rin yun sa pag-aaralan nila. Kung ano ang mode of amending the Constitution by Constitutional Convention or by Constitutional Assembly. Yun po. Yeah. Sir, kasi may mga ongoing processes, no? That some of these have been going on for a long time to give or to grant regional autonomy naman po dito sa Cordillera region and dun sa Muslim Mindanao. Ano na po yung mangyayari dito sa mga regional autonomy initiatives po ng pamahalaan kapag nagkaroon po ng federalismo? Kasama ho yan sa pag-aaralan natin. Let us not, wag ho natin pangunahan kung ano yung pag-aaralan ng committee po, no? Yung constitutional, anong committee na mag-aaral ng mga ano na yan, kung anong gagawin nila sa mga local autonomies existing at the moment. No? Let it be discussed in their recommendation sa ano nila, sa pag-aaral nila. Magkakaroon ng pag-aaral, consultation, so ganun ang mangyayari dyan. No, it will be difficult to make a statement on what will happen here, what will happen there, because yan po ay magiging holistic ang approach siya. Pag-aaralan po lahat yan. Okay, maraming salamat. I-recommend na. Opo. Maraming salamat po, Sir Executive Secretary Salvador Medialdea. Salamat po. Salamat din po.